tatanong lang po ako. Opo. Yung kayo bang mga ministro dito sa Andating Daan, nagtatrabaho po ba kayo para mabuhay sa sarili? Si kapatid na Josel po, nagbo-broadcast po yan. Ano po yan announcer yan sa Yes FM radio ng DCRH. 101.1. 101.1. Mapapakinggan niyo po siya sa umaga. Si kapatid na Luz po, principal po ito. Tatrabaho po yan. Kami po rito, para kami mabuhay ng marangal at wala kaming cargo de konsyensya sa harap ng Diyos, na kinain namin yung iniabuloy ng kawaawang miyembro, kami man po nagpapakahirap din. Ako na mismo po, meron akong sariling hanap buhay. Siguro, hindi kayo maniniwala, pag umaga, ako'y nakashort at nagmamaneho ng restaurant. Meron po tayong mga kantin na ino-operate. Ako chief cook, nagluluto. Ganun po tayo. Hindi po tayo kagaya ng iba ministro na pati isinisigarilyo at binabayad sa hotel pag nang bababae galing sa pinagpaguran ng miyembro. Kaya ko lang po naitanong yan. INC po ako. Kasi yung mga ministro po sa amin, para pong hindi po nagtatrabaho, kundi nabubuhay po sa mga ambuloy. Kaya parang nakakaingit po yung buhay nila. Tapos binabawalan pa kaming, sa ngayon binabawalan po kami pumunta dyan sa inyo para magtanong. Kagaya po nung amayin ko, sabi ko, niyayaya kong manood sa inyo sa Channel 37. Parang ayaw po niya, ang sabi pa niya sa Kapampangan, mumurit-murit daw kayo. Mumurit-murit. Ang tanang ano ko naman naman po makakaike kami, sabi mamurit-murit kami. Kasi, paniwala ko naman, nung ikaming mamurit, siguro wala na matino. Nung impangamurit, ang timoy bili, bisa na akong murit. Kaya, sabi ko po sa sarili ko, kung sino mamurit-murit, sila o kayo. Kasi yung mga naririnig ko po sa inyo, parang tinitingnan ko po sa Bible, gaya po nung mga tanong ko, yung napakinig po sa inyo na si Tomas, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ang sagot po nila sa akin, nabigla daw po. Wala akong nakalagay doon na nabigla si Tomas. At saka hindi siya pwedeng mabigla dahil hinihintay niya yun. Hinihintay niya yung pagkakataon na yun. Meron ba namang hinihintay mo talaga? Sabi niya kasi doon sa mga kapwa niya apostol. Sabi ng mga apostol, nakita namin ng Panginoon, nagbangon na siya sa mga patay. Sabi ni Tomas, hanggang hindi ko makita yung kanyang kamay at maisuot ko yung aking daliri sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Hindi siya maniniwalang nagbangon na nga, nabuhay, at yun nga ang Panginoon. Nung dumating si Kristo, tinawag siya agad. Alika, Tomas. Eto, tingnan mo ngayon itong aking kamay at saka paa, pati yung daliri mo, isuot mo. Nung makita niya na, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ibig sabihin, naniwala na siya, sumampalataya na siya, hindi siya nagulat. Naniwala na siya. Kaya ang sagot ni Kristo, sapagkat ako'y nakita mo'y sumampalataya ka, mapapalad yung hindi nakakita. Gayon may nagsisampalataya. Sa bakit hindi siya nagulat nung sabihin niya yon? Sinabi niya yon ng may buong pananampalataya. At sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ayun. Huwag kayong paloloko sa mga ministro ni Manalo. Manluloko yun. Wala sa Biblia yung nagulat. Ang nasa Biblia, sumampalataya si Tomas. Kaya ang sabi ni Kristo, kung ikaw sumampalataya dahil nakita mo ko, mapapalad yung hindi nakakita. Gayon may sumasampalataya. Anong pananampalataya? Gaya ni Tomas, na ang pananampalataya, Panginoon ko at Diyos ko, si Kristo. Pata mo, di Diyos yun, di tao. Ganun po yung kapatid.